So ayan po mga ka-GM, isang Chevrolet Tahoe itong ginagawa natin, no? Bali ito, service lang, maintenance service, 45,000 km. So ngayon, ito, pati yung kanyang preno papalitan natin mga ka-GM. Yan, no? Makikita nyo yung kanyang brake pad sensor dito sa likuran, naputol na siya kasi manipis na yung ano niya. Manipis na yung brake pads niya, yan, no? Naputol na siya yung ano na, pinaka-wire niya rito, yung brake pad sensor kasi may brake pad sensor yan. So sinampol natin yung ano, tinanggal natin, sinampol natin yung isang pares. Tapos sa harapan ganun din mga ka-GM, no? Yan, manipis na rin siya. Yan, tinanggal natin at papalitan din natin siya mga ka-GM. So mayroon din siyang ano to, mayroon din siyang brake pad sensor dito. Tapos ano yan, may receipt yan. May receipt sa pagpalit ng brake pad saka sa change oil. So yan po, at change oil po natin. Ito yung gagamitin natin na filter. Ito naman yung ating langis 0W20. Yan siya, polysynthetic, no? Like and share lang po yung ating mga videos. So ito po mga ka-GM, naikabit na natin yung bago, no? Pati yung kanyang brake pad sensor, ito na siya. Kasi kasama na sa isang karton yung ano niya, yung brake pad sensor niya na yan. So naikabit na po natin yung bago, no? At kailangan na chinik din natin itong mga ito, itong kanyang mga sliding pin. Nilubricate natin yan, tapos pialtan natin yung pinaka ano nito, sliding plate, no? Yan. So ito siya, yung bagong mga ka-GM ito. Mayroon siyang parang spring dito na maliit. Diyan na tatama yung ano, yung brake pads para bumalik siya, no? Yan. So ito, kasi ito yung dati niyang brake pad sensor yan, no? Putol na siya. Kasi nga sobrang nipis na yung ano niya. Tumama na dun sa kanyang rotor disc dito. So yan po, at ganun din sa kabila, papalitan din natin sa harapan, no? Ito yung sa pangharap naman, yung isa. Yan. Bago rin yan. Tapos itong kanyang lock, bago rin. Yung kanyang brake pad sensor to, bago rin siya. So yan po yung gagawin natin dito. Kasi sinervisan po natin ito mga ka-GM sa Chevrolet Tahoe. Ito po mga ka-GM, no? Bali na ikabit na rin natin dito sa harapan. Yan po siya. Tapos yung kanyang brake pad sensor dito, yan pinalitan din natin, bago na yan nakakabit. Ito. Kasi kasama na sa isang karton mga ka-GM sa box niya, no? Yan, pati yung kanyang lock. Itong luma kasi pagka yung ano, dito nag-i-indicate dun sa kanyang cluster, sa kanyang panel, kung ilang percentage na lang siya. Yan, no? Ubus na yung pinaka ano niya dyan, no? Ambok niya. Kasi nga kailangan na talaga palitin siya mga ka-GM. Kabit natin sa kabilang side, sa likod, napalitan na natin doon. So pag natapos na po natin siya, at mayroong ano to mga ka-GM, receipt ng front brake pads saka yung kanyang rear brake pads. Kailangan mayroon tayong scanner para ma-receipt natin siya, no? Ng 100% yung pagpalit natin ng front saka rear na brake pads. So ito po mga ka-GM, bali re-receipt po natin, no? Switch on lang natin. Hold natin yung switch on. Yan. Tapos dito lang yung option niya mga ka-GM, yung pag-reset. Yan, makikita natin dyan, no? Up and down yan, 100% na yung kanyang engine oil life. Yan, yung kanyang tire pressure, okay. Air filter, 99%. So yan po, makikita niyo yung kanyang front brake pads, no? Yan, 100% na siya sa harapan at 100% na rin siya sa likod. So okay na po siya mga ka-GM. Ganun lang po dito. Dito lang po yung pag-reset, no? Yung iba kasi ginagamitan pa ng scanner para ma-reset siya. Pero ito, dito pwede na pala siya dito. So ayan po, at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking mga video.